Hello guys! Welcome back po sa ating YouTube channel. So, ako po si Mama Lindy. And this is Baby Timothy. So, ang pag-uusapan po natin ngayon is about po dun sa nangyari kay Baby dun sa kanyang mouth. So, ang nangyari po is nagkaroon siya ng oral thrush or sabi nila singaw daw yun. So, ganito po yung itsura niya. Ganito po yung itsura niya nung nag-uumpisa siya, meron siya dito. Konti lang. Parang puti-puti na. Puti-puti siya na nag-group siyang ganun. Tapos nung hinayaan ko lang, kasi akala ko parang namumuong mga gatas lang, ganun. Tapos dun sa taas, nung chinek ko kaumagahan, sobrang dami guys dito. Dito sa loob yung upper lip, tsaka dito sa lower lip. Tapos, ba yan, baby? Tapos guys, ang sabi nila dito, umumu daw yun. Ewan ko kung ano ba yung mumu. Basta ang tawag daw nila doon dito sa amin is mumu. Kasi ano ngayon, mainit talaga ngayong panahon ngayon. May kasi ngayon eh, 'di ba? Summer ngayon. Sabi nila sa init daw or sa init daw. Kaya lumalabas daw yung mga ganun. Tapos yung iba naman sinasabi, ano daw, yun yung na-stuck na gatas sa bunganga niya, tapos hindi na uhugasan agad. Though, nililinisan ko naman lagi yung ano ni baby, yung bunganga niya. Nililinis ko ng soft towel, saka maligamgam na tubig. Ewan ko ba't nagkaroon siya ng ganun. Ang naalala ko lang nung mga nakaraan, kasi tigmangga ngayon, ko siya ng manggang hinog. Tapos, parang araw-araw yun eh, kasi marami kaming manggang hinog dito. Tapos nung mga sumunod na araw na, yun na, tumubo na yung maliit dito. Tapos hanggang sa dumami na siya. Tapos medyo kinabahan ako, kaya nag-post ako nun sa Facebook kung ano ba yung pwedeng gamot doon. Tapos ang na-recommend nila sa akin na oral gel is yung Daktarin. Ito guys, ganito yung itsura ng Daktarin guys. Ayan. Ayan, Daktarin oral gel. Ano lang siya, 3.5 grams. Tapos, ano siya, antifungal. Tapos, pwede to sa kahit anong age. Tapos, ang maganda dito guys, matamis siya. Matamis siya, kaya kahit lagyan ko si baby, hindi siya nagrereklamo. So, alam nyo guys, sobrang bisa nito. So, naglagay ako ng umaga, tapos, bandang hapon, nawala na yung mouthwash niya dito, sa lower lip. Tapos, gabi, naglagay ako ulit, bago siya, nung nakatulog na siya ng gabi, naglagay ako ulit sa bunganga niya. And then, kinaumagahan, chinek ko ulit siya, nawala na siya agad guys. So, recommend ko talaga to, napaka-effective, and medyo pricey lang siya, pero matagal mo naman siyang gagamitin. I think nasa 260 pesos mahigit siya. Ganun. Nabibili lang po ito sa mga butika. Hindi mo na kailangan ng reseta ng doktor. Very effective. Try nyo po mga mamis. Nung nag-post ako, sabi nila, parang sign daw siya ng HFMD or yung hand, foot, and mouth disease. So, pinacheck nila sa akin kung may mga ano siya, butlig-butlig sa paa, sa mga palad niya. Chinek ko, wala naman. So, ang unang ginawa ko, ito talaga, hindi muna ako nagpa-check up kasi marami na kasing nakatry nito. Yung kapatid ko na try din niya to. So, nawala agad yung oral thrush ng baby niya. So, sinubukan ko muna ba. So, ang lesson lang siguro sa akin is yung siguro every other day ko siyang nililinisan ng kanyang bunganga. Ano na kasi siya, 9 months. Tapos mahilig na siyang kumain ngayon. Hindi siya, pure breastfeed siya. Tapos, hindi siya masyadong nagbobote, gatas sa bote. Ang mas mahilig siyang kumain ng kanin, yung mga fruits, ganun, vegetables. Mahilig siya sa pagkain. Tapos, paggabi, mas madami siyang na-dededing breast milk. So, siguro nabababad din sa bunganga niya yung breast milk. So, kailangan talaga araw-araw na siyang linisan. By the way, isa pa lang yung ngipin niya. Kaya hindi ko pa siya binilhan ng toothbrush. So, muna, tawil-tawil lang kami na
na soft towel na i-dip mo siya sa hot, maligamgam na tubig para malinisan. Dapat lahat lilinisan mo siyang ganyan. So ang ginawa ko noon, nung ginamot ko siya, nilinis ko muna siya ng ng bulak na may na may maligamgam na tubig. Kasi sabi ko baka pag soft towel ang ilagay ko, baka mahapdi siya kako. Nilagyan ko ng cotton balls na may maligamgam na tubig, tapos nilinis kong ganun. Tapos pinahiran ko ng ganito, ginanyan ko siya. Talagang inabot ko hanggang dito. Dito niya. Kasi meron din siya dito sa side. Sabi nila sa akin, habang maaga pa, gamutin mo na agad, itry mo muna yung daktarin. Kasi pag kumalat yan hanggang lalamunan, baka hindi na yan makadede, tsaka makakain, sabi nila. So, that time, nakakapagdede pa naman siya, pero yung pagkain niya, unti-unti na lang. Siguro naiirita na siya, tapos medyo namumula-mula na kasi siya, guys. Ayun. So, tinry ko to. Recommended talaga to, guys. Sa mga first time man po nakagaya ko, itry nyo po ito. Huwag po kayong magpanic agad. Ayan. So, ang pinakamahalaga lang talagang gawin natin is, lagi po na din nating i-check yung bunganga ni baby kung okay pa ba or may mga tumutubong kung ano-ano. Para ma-monitor din natin kung bakit di siya dumidede, bakit di siya kumakain, ganun. Tsaka, baka may something sa loob, 'di ba? Ayun. Thank you guys for watching. Sana nakatulong po yung video na ito. Para sa mga, lalong-lalo na sa mga first time mom po natin. Thank you. Bye-bye. Pa-subscribe po ako ng ating YouTube channel. Thank you. Ayan. So guys, meron din pala akong hinalo dun sa sa tubig nung pinanlinis ko dun sa bunganga ni baby. Yung using cotton balls. So yung may hinalo po akong toothpaste. Ano siya? Herbal toothpaste. Gano Fresh po ang pangalan. So yung Gano Fresh po kasi effective po sa lahat ng mga sugat, singaw. Yun din. Ako kasi singawin din po ako. So ang ginagamit ko pong toothpaste is yung Gano Fresh. So tinry ko siya sa baby ko kasi pwede naman daw kasi herbal naman siya. So ang ginawa ko, kumuha lang ako ng konting pea-size lang, ganun. Tapos dinunaw ko doon sa niya, sa tubig, sa maligamgam na tubig. Para hindi siya ganun kaanghang. Syempre baby pa siya. Baby pa si Timothy, baka hindi niya makayanan yung anghang. So ganun po yung ginawa ko. Inano ko siya sa cotton balls. Yun yung pinanlinis ko po sa mouth niya bago ko nilagyan ng daktar. Pinikis mo naman si mama. So bye guys, thank you for watching.